Ayan, great morning! Great morning mga kasinag! Dahil ngayon po ay bagyo, pero parang humina na yata yung hangin. Salamat sa Diyos. Nagkaroon po tayo ng oras sa ating garden. Sa ating garden na hindi na nabibigyan ng oras. Ayan o, kailangan na siyang itrim. Ayan. Tingnan mo naman to. Oh, ayan. Ayan, maganda pa ba itsura niyan? Ang haba na, nang dapat putulin. No. Talaga nga naman, ano. Bakit po ba pinahihintulutan ng Diyos na bumagyo? Bakit? Mayroon pong purpose, may dahilan. No? Kaya hindi lang po nauunawaan ng marami. Pero lahat po ng pangyayari sa buhay, pinahihintulutan ng Diyos kasi meron po siyang purpose, meron po siyang dahilan. Okay? So, ang ano nga lang po, ang gagawin natin, titingnan po natin yung mga negative na pangyayari as a positive. Kailangan positive po natin titingnan. Katulad po nitong bagyo, ang lakas kagabi, sa kaninang maga. So, ngayon medyo mahina na. So, nagkaroon po ako ng time. Nagkaroon ako ng oras sa aking mga halaman. No, kahapon kahit malakas din yung ulan at medyo malakas din yung hangin, nakapagpapain pa naman kami. O ngayong araw na ito, isang araw lang, salamat sa Diyos, may oras ako para ayusin ang aking halaman. Diba? Kaya dapat positive lang tayo. Huwag po tayo magagalit. Bakit may bagyo? Bakit may binaha? No? Meron pong plano ang Diyos dyan. Makikita po natin yan later on. Later on. Kapag naunawaan po natin. Okay. Kasi marami tayong kasama sa bahay kaya lang hindi marunong sa hardin. Yes. Ayan, nag-isura na siya ng ito, kailangan na rin siyang itrim. Kasi hindi na talaga siya maganda. Hindi na talaga siya maganda. Sakit ha. Ang bigat kasi nito. Kasi yung dati magaan lang, ang bilis masira. So ito mahal pero mabigat. Sakit. Exercise na to ha. Okay, ito ang next. Grabe talaga. Kung hindi pa pumagyo, o biruin mo naman to gaano nakataas. Hindi na siya magandang tingnan. Gubat na gubat. Ayan, gubat. Kaya, salamat sa Diyos na daw ng oras. Tandaan po natin, mga kasama. Sabi ko nga kanina, pinahihintulutan ng Diyos ang mga pangyayari kasi meron siyang magandang layunin. Maaaring hindi po nakikita. Kasi ganoon din ako dati. Pag bumabagyo, galit ako. Kasi nasisira yung mga halaman.
Kaya lang salamat sa Diyos kasi naunawaan na po natin, nagkaroon tayo ng kaunawaan na lahat ng bagay pinahihintulutan ng Diyos kasi meron siyang magandang plano. Meron siyang goal. Meron siyang purpose. No? Kaya, sabi nga, lahat ng pangyayari, lahat ng bagay, pagpasalamat natin sa Diyos. Sabi nila, lumubog ang bahay ko, kailangan magpasalamat. No, hindi naman kailangan magpasalamat kasi lumubog yung bahay mo. Kaya lang, meron pa po tayong maraming bagay, maraming biyaya na dapat ipagpasalamat. Unang-una, higit sa lahat, napaka-importante, napakalaking biyaya ng Diyos ay yung magising pa tayo sa araw-araw. Tama po? Lahat ng bagay na meron tayo, lahat po yan, iiwanan din natin pag tayo namatay. So, ayon sa mga pilosopo, ba't ka nagtatrabaho? Iiwanan mo rin naman yan pala kapag namatay ka. Diba? Ba't nagpapagod ka pa? Ba't nagpapayaman ka pa? Para po sa mga pilosopo, no, hindi po tayo nabubuhay para sa sarili naman. Ibig sabihin, ginagawa natin ang magpatuloy sa First Beta Plus, ang ginagawa natin magpatuloy sa buhay para kumita ng sobra, hindi lang para sa sarili natin yan. Yan, marami kasing tao, pilosopo, hindi kasi alam hindi po nauunawaan. Kailangan po maunawaan natin ang buhay. Ano ba yung purpose natin sa mundo? Yan, marami kasi nagbubuhay lang para sa sarili. Ayaw magtrabaho, ayaw kumita ng malaki kasi kontento. So, ano ibig sabihin? Di, sarili lang iniisip. Tama po ba? Yan, katulad sa lipawa ng bagyo. Maaaring mayroon ang Diyos plano, no? Na kailangan yon, no, na isang lugar o kung saan man. Kaya lang, siyempre, hindi naman pwede na babagyo lang dun talaga sa isang lugar na yon. Kaya, marami po matadamay. So, ganun po yun. Lagi lang positive natin titignan. Kasi, kung gusto po natin ng maayos na buhay, ng masayang buhay, hindi po tayo nabubuhay para lang maging masaya. Hindi lang para maging masaya. Sabi nga po, ang buhay is parang laro. Ang buhay is parang laro. Pero hindi po ito laro. Bakit po ba sinabing parang laro? No? Life is like a game. So, know how to win the game of life. Yon. Ibig sabihin, alamin mo kung paano mananalo sa laro ng buhay. Kasi, ang buhay ay parang laro. Wag mo lang gagawin laro. Patay ka. Bakit sinabing parang laro? No? Sa laro kasi, marami kang pagdadaanan bago magtagumpay. Diba? Katulad po ni Yulo, bago siya nagtagumpay, napakarami po ng pinagdaanan niya. Tama po ba? Marami siyang pagsubok. Gaano siya katagal nag-training bago siya magtagumpay. Si Yulo. No? So, marami din siyang problema, marami siyang pagsubok na pinagdaanan. So, ganun po ang buhay. Parang laro. Maraming trial, maraming problema, maraming pagsubok, maraming sakit na mararanasan. Yan po yung buhay. That is life. Ang kailangan lang, know how to win the game of life. Okay? Power? Okay, so paano ka manalo?
sa laro ng buhay. Paano? Kailangan lang si Yulo ba? Si Yulo. No. Nung po siya ay habang nilalakbay niya ang buhay, no? Ano kaya ang nung siya nagte-training, no? Ano kaya ang mindset niya? Ang mindset niya po ba is matalo? Ang mindset po ba niya is matalo? Hindi po siguro. Kasi kung ang mindset niya is matalo, bakit siya Ba't siya nagpatuloy? Inabot ng ilang taon si Yulo bago nanalo? Ilang taon yan? Ang tagal. Diba ang tagal? Ilang taon? As in maraming taon. Wala kasing nagtagumpay. Ito po gusto ko pong ipaalam sa inyo, ha? Wala pong nagtagumpay na habang nagtitraining, habang nilalakbay, ang daan patungo sa tagumpay is negative yung laman ng mindset ng utak. Wala pong ganun. Wala. Kaya kung gusto mong magtagumpay sa buhay, kapatid, ang kailangan nilang mindset is positive. Kailangan mo ng mindset is positive. Kailangan ng mindset positive. Okay? Walang nagtagumpay sa buhay na ang mindset is negative. Dapat ang pundasyon po natin, ang pundasyon po kasi natin is utak. Kailangan matibay yung utak. So, dapat positive. So, paano ngayon magiging positive ang utak? Kailangan, kapatid, partner, ang kakainin ng ating utak, puro positive. Yung panunuorin mo sa TV, positive. Yung panunuorin mo sa cellphone, positive. Mga motivation na mga successful na mga tao. Ganun po yun. Okay? Para maging positive para tumibay ang utak. Bakit kailangan matibayin ang utak? Kasi para pag may mga pagsubok, pag may mga dumating na problema, mga pagsubok, ay dapat tuloy lang. Diretso lang. Hindi pwedeng huminto. Okay lang mag-fail. Okay lang magkamali. Okay? Hindi pa po yun yung end. Hindi pa po yun yung pagkabigo mo. Okay lang mag-fail. Nagkamali ka, then bangon. Matutunan mo yung mga pagkakamali. Then diretso. No, nagkamali ka, natutunan mo, so hindi ka na ulit magkakamali dun sa bagay na nagkamali ka. Okay? Yan yung magpapatibay sa iyo, no? Sa pundasyon mo, yung mga pagkakamali mo, yung mga pagsubok, yung mga problema. Kaya dapat kung gusto po nating magtagumpay sa buhay, dapat welcome ang mga problema, welcome ang mga pagsubok, welcome ang bagyo. Dapat lang positive po utak natin. Okay, so para tumibay ang utak, anong gagawin? Para maging positive, dapat yung kakainin, yung ipapakain po natin sa utak, dapat, mga positive. Yung kausap mo, malimit mong kausap, malimit mong kasama, dapat mga positibong tao. Power? Yan po. Okay, kasi, hindi, alam niyo ba kapag talaga nakasanayan niyo na, yung kahit anong ginagawa mo, gusto mo lagi ay magkaroon ka ng makapag-share ka. Katulad ko po ngayon, gusto ko makapag-share. Habang ako ay nag-aayos ng aking mga halaman, gusto ko po makapag-share sa inyo. Okay, para po naman double purpose. Yan po yung mga leader. Ang mga leader gising, kahit bumabagyo. Gumagana utak, hindi natutulog, hindi sinasabay yung katawan. Para humiga sa higaan. Power po ba? Learning po ba kayo? Kailangan kung gusto magtagumpay sa buhay, dapat po positive lagi, Tapos positive yung ating pinakikinggan, positive yung mga kausap, positive yung mga binabasa. Okay, so yun lang po, ganun lang kadali. Life is
Very simple, but not easy. Okay? Power, at magiging madali po, lalo na po sa atin sa First Vita Plus. Mga kasinag, Silite, no? Silite family. Magiging madali po ang isang bagay kasi kapag marami kang alam. Kapag positive yung mindset mo, marami kang alam. So, lahat po ng bagay, magiging madali para sa'yo. Power. So, sa ngayon po, yan lamang po, be positive. Mga kababayan, mga kasinag, be positive po. Ano man yung mangyari, ayan po, lakas ng hangin. Ayan. No? Be positive. Positive lang po tayo. Tandaan po natin, ang buhay po natin is hindi sa atin. Okay? Sa Diyos po yan. So, ano man yung mangyari, siya po yung bahala. Siya nagmamay-ari sa atin eh. Siya nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Kaya kung kuhain niya po, sa kanya naman po yan eh. Okay? Kaya habang nandito pa at ipinagkakatiwala pa sa atin ng Diyos, no, ang magandang buhay, ay samantalahin po natin, share our blessings to others. Okay? Yan lamang po, power and great morning!